We have been working closely with our Defense Attaché Office and our policy team's been in active coordination with Beijing in order to arrange communication. Mahalaga ang ugnayang militar ng mga bansa, lalo na sa pagitan ng Estados Unidos at China, na dalawa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Napagkasundoan ni US President Biden at Chinese President Xi Jinping noong nakaraang summit sa San Francisco, California na muling buksan ang komunikasyon ng dalawang bansa na natigil mula nang bumisita si dating House of Representatives Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. Subalit sa ngayon, wala pang inaanunsyong detalye ng anumang pag-uusap. I don't have any specific calls or meetings to announce right now. We have underscored many times the importance of ensuring that senior leader level communication continues to mitigate potential risk and prevent miscalculation, and so we'll continue to stay very focused on that. Naniniwala naman si White House National Security Advisor Jake Sullivan na on track ang proseso ng military communication mula nang mag-meeting ang dalawang presidente. Kumpiyansa naman si Sullivan na masisimulan ito. Subalit ang kailangan anyang malaman ay kung masusunod ba ang relasyon na ito kahit na magkaroon ng mga hadlang sa hinaharap. Ayon naman sa Biden administration, nais nitong magkaroon ng komunikasyon sa pagitan ng militar, pati na rin ang senior leaders at commanders ng iba't ibang lugar. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ng dalawang bansa nang ipag-utos ni President Biden ang isang sinususpetsahan na spy balloon na lumipad sa himpapawid ng US. Dahil dito, nagpunta ang top officials ng Biden administration sa Beijing at nakipagpulong sa mga top officials din ng China upang unti-unting muling mapalakas ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.